Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, good Evening evening. po, Pastor. Good evening, Aldrin and Jasmine, Allison May. Good evening, Ate Josie, Kuya Noel. Magandang gabi sa inyo. Ayan. Okay. Malamang papasok na yung iba dyan. Let's start with our praise report and prayer request. Ayan. Sige, Drin, ikaw mag-facilitate para masaya tayo. Sige po, Pastor. Ayan. Okay, siguro po, let's start with the praise report and prayer request. So, kami po muna, praise report po, um, na nakatanggap po ako ng blessing, kailan po ba yun? Nung Basta naman ba Monday. yan? Hindi po, mas malaki po. Ba, 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 ba. Praise the Lord po kasi may boss sent me an email. I think it was Monday po nung Monday nag-thank you siya for my hard work, and then ano daw po nagbigay po siya ng, actually it was supposed to be for the company pero binigay na lang po niya sa akin yung kasi po yung Intel, they give us parang reward for those who sell an X amount of computers na Intel based. So, yung reward na pong yun, binigay na lang po niya sa akin. So, praise the Lord po for the blessing. Wow. Opo. And then, praise the Lord po dahil, ayun po, yung pinsan ko po and kanyang fiancé, they're engaged. Thank you po, Pastor, sa inyo. You're such a blessing po talaga sa amin. Amen. Praise the Lord, no? May bago na Praise the namang Lord. ikakasal. Opo. So, in the future po, na sana po, in God's perfect timing po, makamit Yeah. po sila. So, ito patuloy po natin ipag-pray. Oo, siyempre. Apo. And ayun po, pinagpe-pray po na, prayer request na lang po na ano po, na sana po they would grow in the Lord, na if they find our church to be a possible home church, they're welcome. Sana po maka-attend po sila. Sabi po nila, attend daw po sila sa Sunday ulit eh. Oh, that's good, no? Kasi maganda, may nilalakihan yung bata rin, no? Apo. So, Oh. sana po, this is a seed po na tinanim po natin, Pastor, that will someday bear fruit. Oo, noon pa sila, eh, di ba? Yung nag-aano sila, baby. Ako yung VBS, dati, Alam mo dati yung ko i-invite eh. Actually, Pastor, kung ano eh, kung magkakaroon po ng camp, I was really thinking po na ano eh, na i-sponsor po sponsoran sila eh. sila. Oo, oo, oo. Di ba, meron tayo next year. Yeah. Ako, so yun Alam po mo, kamukha talaga. ni Almira yung bata. Pansinin mo. Tapos si Nicola po. Oo, kamukha ni Almira. Parang Mm. Almira na maliit. Ayun. Ikaw, Labs, meron kang ano, prayer request, prayer report. Praise report po is nagpapasalamat po kami kay Lord sa protection na binibigay po niya sa amin everyday. And isa po ako sa may pasok sa spring break. So salamat po sa Diyos. Um, Kahit 2 days po siya, isa po ako sa napili na pumasok sa spring break. Anong ginagawa niyo? Ano po, magpapakain pa rin po, may mga estudyante pa rin po kami. Mga Ah, 250 pa rin po yata yung papasok. parang babysitting na lang yan, ano? Sa mga Opo. estudyante. Kasi may mga work po yung mga parents nila eh. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, bait Opo. ng US, no? Tapos po, prayer request po is protection po sa everyday po sa pagpasok sa school and work, and good health po sa lahat at kagalingan po sa lahat. Yun lang po. Thank you po. Amen. Amen. So, can I call, ay kayo po, Pastor, meron kayong praise report and prayer Ako, request. ang price report ko, no, natutuwa ako dahil sinimulan ko nung Sunday, hindi, Monday, no, hindi, naging strict ako dun sa diet ko kasi for many months now, I've been struggling sa, ano ko, sa talaga dun sa tuhod ko. Tapos ngayon, dumoble pa, naging dalawa. Tapos nag-referee nga ako ng Sunday, medyo iniinda ko talaga siya.
Pero maganda kasi parang ano parang na-break in din. Tapos sinubukan kong sundin yung mga sinasabi ni Von. Medyo maganda, nakakalakad ako ngayon, nakapag-walking ako ngayon. So, masaya yung aking mental health dahil nakikita ko uli yung park. No? Kasi may time kasi hindi talaga ako makalakad. So, yun, no, I would like to praise the Lord. Siyempre, yung mga prayers niyo. Wala na akong ubo. May matagal-tagal ko hinintay yung ubo na yan. At ano pa ba? Si Brielle, nakapasok siya dun sa medical school, dun sa high school. Parang yung, ganun pala dito parang may iba-iba yung ano niyo, papasok. Kumbaga, lahat kayo high school, pero yung prep school niyo sa college, iba-iba. Merong mga medicine, merong mga ano. So, nag-apply siya doon, nakapasok siya. Tapos, thankful din ako dahil yung games nila, yung unang game nila, 1 point lang yung lamang nila, no? Tapos pangalawa, nanalo uli sila, 2 points naman yung lamang nila. Pangatlo, kung mananalo sila doon, lalaban sana sila sa finals, pero tinambakan sila. Ayun. Kaya third place lang sila. Pero out of 8 ba o 10 middle schools, no? Pangatlo ka. Okay yun. Magandang ano na yun. So, sabi ko nga kay Pastor Cled, tayong dalawa lang ang hindi nag-varsity. Dahil si Job, si Mini, tsaka si Briel, nag-varsity sila ng wrestling, ng volleyball, tsaka ng basketball. Kami, varsity kami sa ano, sa sa kain. Okay, yun lang, no? Yun lang yun man naalala ko. Ayun, si Job, lilipat siya ng season. Inaasikaso niya na. So, thankful sa Lord. Yun. Pag may naalala ko, sabihin ko ulit mamaya. Thank Thank you you, po, Alvin. Pastor. And then ano po, may additional praise report po si Jasmine na kahit papaano po nakapag-exercise daw po siya and nakokontrol yung sugar, tama? Apo. Oh, pumayat ka nga Yung, eh. yung glucose ko, Pastor, medyo maganda siya. Mm. Praise the Lord po. Di ba may April 14 ka na ano? Hindi po, Na-move po, ano April po, 16 na daw po. i-move ko po ng 16 kasi may pasok po Work. ako ng 14-15 eh. Oh, okay, Ngayong okay. spring break po. Kaya papamove ko po ng 16 po. At saka yung Oh. akin pong A1C is sa April 28 po. I-check po ulit. Pero pumayat ka kasi siguro nag-diet ka dahil ano, halos lahat kasi nung kinakain na. Ang problema kasi sa Pinoy food, no? Napaka-greasy natin eh. Pero masarap yung greasy. Apo. Kung ano yung masarap. Minsan po, sugary. Yeah, kundi maalat, matamis, Matamis. maano, malangis, di ba? Pero Mm. nandun yung sarap eh. Pag in-air fry mo, hindi masarap eh. Iba pa rin yung sa mantika. Anyway. Kaya ano no? Kaya nagkakasakit. Sige, thank you. Apo. So, bago po muna ituloy, so kung listening mode po kayo, feel free to type po ang inyong mga praise report and prayer request. Basahin ko po muna from Pastor Cled. Praise report, great end to the year for our Christian Legal Society at school. God blessed us with a fruitful year. Amen. Prayer request, finals at the end of the month. So, saan po ba natin ilalagay? Sa special favors. Ito na ba? PQ, prayer request, end of summer semester finals po. Yeah, nandito na. Okay. Tapos yung Alam Night, pwede nating i-delete. Tsaka natanggap siya sa ano, no? Di ba? PQ, sa OJT. OJT ba? Parang summer, ano, ah, Opo. job, no? Na merong parang, ano ba yun? May allowance pa yun or something. Yeah. Yes. Pa-burger ka naman. Okay, to continue po, sabi po ni Ate Eileen, good evening po, praise report. We're able to start a walking ministry po with Barangay Hollywood. Yes, kasama po kami. Oh, that's nice. Saan kayo nag-walk? Dito lang po, around sa area po dito, Hollywood Hospital. area, Hollywood Boulevard area, papuntang Hospital. halos pa Griffith Observatory na po eh. Alam mo, magandang ministry yan. Mhm. Yeah. Yeah. Kasi Good for the magandang healthy connecting po. event ang walking. Mhm. Yeah.
So, sabi po ni Ate Eileen, prayer request, sana po hindi magtuloy yung cold ko. May sore throat po ako since Monday. So, ilagay po natin sa healing. Ate Eileen, Eileen, sore throat. Tsaka si Tita Rose, magaling na yung paa niya. Ah, Kasi wala akong salamin, ang basa ko, Rave. Rose pala. Kaya nung linggo, tinatanong ko si Pastor Rave. Pastor Rave, kamusta na yung ano mo? Yung paa mo? Hindi sumasagot. Kaya pala, hindi pala siya yun. Siguro kahit siya mismo, nalilito siya. Ano tinatanong nito sa loob-loob siguro niya? Pagtingin ko uli, ay, Rose pala, hindi Rave. Baliktad mm. yung, ano ko. Kayo Lab. po, Pastor, yung cough po ninyo, wala na Yun, po. wala na. Tanggalin, So, tanggalin tanggalin ko na. na po yung Oo. Yung knee, wag mo na. Papunta pa lang continuous sa prayer. recovery. Yeah. Apo, Kasi sana makatakbo na at saka makapag-basketball na ulit. apo. Importante po talaga, Pastor, yung ano mag-lose weight. Yeah, yeah, Yung ano weight talaga. Sabi nga ni Von sa akin, pressure. pagka nag-lose ka ng weight, tanggal yan. So, yun Apo. lang. Mm. Mm. Okay, next po ay, sabi po ni Tita Vilma, magandang gabi po sa lahat, sa inyong lahat. Praise report, salamat po sa araw-araw at palagi po kaming ginagabayan ni Lord. Prayer request protection sa buong family po namin. Sabi po ni Kuya Vince and Ate Mai, good evening po, praise report. Nag-start na po home therapy ni Vince this week. Thank God for the strength and protection sa araw-araw. Prayer request, continuous healing for Vince also favors sa aming trabaho. Amen. Amen. Po. Sabi po ni Brother Sai and Ate Faith, praise report. Salamat po sa protection ni Lord sa everyday na pagpasok sa work at good health po sa amin at sa family din po namin. Prayer request, successful upcoming church events at favor din kay Hazel for her preparation for her mission trip. More job opportunities din po for David. Saan So, mag-ano si Hazel? ah, Mag-mission siya. saan nga ba yun, Ate Faith? Sa Uzbekistan po. Oh, Uzbekistan. Layo ah. Yan. Magkano tayo? Magbigay tayo ng ano, support sa kanya. So, lagay po natin sa Yan. special for Sabi nga, beautiful are the feet of those who are being sent. So, pag David. ganyan, mag-support tayo. Yeah, let's support ano, kapatid ni Faith, no? Let's support also Isla Verde, no? Baka may mga spare kayo dyan. Ang mura lang nung kailangan nila para mapatayo yung kalahati ng simbahan. Oo, 2,200 lang eh. 2,000, kaya naman bigay ng simbahan natin yun. Pero iba pa rin yung bang, kasi pag ang simbahan lang nagbigay, simbahan lang mapibless, di ba? Kaya binibigay namin yung opportunity sa iba na, kumbaga, kaysa tumaya kayo ng loto, dito nyo itaya. Dahil sigurado may tama kayo dito. amen. Sigurado pag binalikan kayo ni Lord, matindi-tindi. Di ba? So, Opo. Okay po. And then, sabi po ni Ate Faith, more job opportunities din po for David. Okay, inad na po natin sa special favor and requests. Sabi amen. po ni PQ, pang tacos lang po. Pwede din naman Jollibee, PQ. Or sabi nga ni Pastor Jeff In and Out daw ang mas gusto niyang burger kaysa sa Jollibee. Oo, mas masarap yun. No? Okay, sabi ni Sister Rose, good evening po sa lahat. Praise report ko po. Thank God po at rin, nakarating ng maayos sina Grandma Faye at mga parents-in-law ko sa Pinas kahit na-cancel po ang flight nila. Yung Oh. una pinahotel po sila, the next day nakaalis po. Isa pa po, praise report, maayos-ayos na po yung sakit sa left foot ko. Minsan na lang sinusumpong. Then prayer request po, sana po maayos na po ang request sa work sa treatment ng umbilical hernia ni Dave. At kung hindi man po makatulong po sana yung bagong magiging doktor niya. Oh, Mm. okay. So sa healing po natin ilagay. So yun ang pangalan niya, umbilical hernia. Mhm. Dave, ito, natin po, umbilical hernia. Ano mo na lang, edit mo na lang. Umbilical hernia.
Patay na ba si Robert Ward, Sister Rose? Kasi pinapaalis niya na eh. O, Okay pa po. o magaling na. Magaling na po sa cancer. That's good, that's good. Praise Oh. the Lord. Takot ko, akala ko namatay. Boy, ano pala, Robert Ward, tanggalin na po natin. Praise the Lord. tatanggalin na. Okay. Sa si Joji Bondok Stevens, medyo malala siya ngayon. Buhay pa siya, pero malala daw siya, sabi ni George. Kaya pupunta ng Dominican Republic si George ngayon eh. Kasi nandun yung kapatid niya, yun nga si Joji Bondok Stevens na may breast cancer. Ano sila eh, missionary sila pero Jehovah's Witness. Yeah. Mm-mm. Becky Stars. Uh, Uzbekistan, lagay ko na po natin dito sa Hazel Missions to Uzbekistan. Yeah, yeah. Uzbekistan. Okay. Update na po. Sabi ni Tita Pepot, good PM po, praise report. I thank God, may play po uli si Hazel. Hmm. Protection po kasi uuwi naman siya ng gabi. Kasi matagal po slow mga theater play last year. Prayer request na good result po ang ginawang Venus screening sa akin kanina. Result po malalaman next Wednesday. Thank you rin po sa protection ng family namin at good attendance din last Sunday sa church. Oh yeah, 132 ah. Kaya Wow, nga po, ang dami. panalo. Add po natin yung Nangangamoy ano na, screen. mababreak na natin ng 150 barrier ah. Tapos ng 200 na. Kaya nako, namnamin nyo na yung mga upuan nyo. Darating ang time, tayo-tayo na tayo. At least may kasama ako nakatayo. Lahat kayo nakaupo eh. Ako lang nakatayo eh. Isang oras din yun. Buksan na natin ang yung sa taas. ah, Result sa ano yun? Venue screening. Mhm. Venue screening. Okay. Tita Amy na. Okay po. Tita Amy, prayer request, guidance and wisdom for job hunting of my son Alj as nurse. So, lagay niyo po natin sa special favor request. Alj, uh, job hunting as nurse. Yan, habang nagsusulat si Aldrin, PSA muna tayo, no? Panawagan. Huwag niyo pong kalilimutan na black versus white sa lahat ng teams except basketball. Black versus yellow. So yung team white and yellow, isa lang yan. Pero sa lahat ng laro, white ang uniform na isusuot nyo. Except basketball. Ayan. Para po magandang tingnan sa mata. Kaya po sa linggo, isuot nyo na, no? Okay lang naman. Hindi naman magagalit si Lord kung naka-sports attire tayo. Dahil, kumbaga, meron naman tayong purpose para sa Kanya yung purpose. Hindi naman natin binabastos ang ating dress code. No? This is just, minsan lang naman yan sa isang taon, no? Kumbaga para lang i-highlight, i-drumbeat yung ating project, no, and to invite more souls for God. So don't forget to wear your uniforms, so, or kaya jerseys, no, na kulay black at kulay white. Ayan. Pag wala ka pang team, sabi mo kay Pastor Ray, bibigyan ka niya ng team. Pag wala ka rin pera, sabi mo kay Pastor Ray, bibigyan ka rin niya ng pera. Okay po, tuloy na po natin. Okay. Sabi po ni Iliana and Jorel, good evening po sa lahat. Praise report po for good health, safety, and protection po for the whole family and church fam. Prayer request po for Chipapis. Hopefully ma-outgrown na niya po itong face niya na ito. Yun po yung pagiging fuzzy. Oh, yeah. Yeah. And then, Fuzzy, iyak na Pastor, iyak. Parang ligalig, ganun ba yun? Fuzzy, iyak na iyak, Apo. ligalig. Oh. And then Pastor Bert.
Salamat po sa prayer. Successful po ang surgery ng kapatid ni Sister LV. Oh, praise the Lord. Lord. And pray po for speedy recovery niya. Mhm. Continuous prayer pa din po para sa uncle ni Sister LV, si Uncle Vener. Okay, nakalagay na po ba dito? Yes, nakalagay yan dyan. Mm-mm. Okay. Um, Yung fuzzy ni Chipapis, pakibalik na lang. Kasi akala ko, ano lang yun, yung week lang na yun. Kumbaga, ah, continuous pa sige pala. po. Ay, Lagay ko po. irritable daw. Jezreel Fuzziness. Irritable po siya kasi. And then si pero ni Pastor Bert. Si Gusto daw Uncle, lagi sa, Uncle Vener. gusto lagi Sunday. Sa heaven, laging Sunday. Ito, Vener Complete Healing Blood Transfusion. Oh, okay. Nandito na. Okay po. Okay. Baka tanggal na lang din po ang prayer para sa test lump ng breast ni Mami Zenny. Okay. Check po natin. Asan? So, habang tinatanggal ni Aldrin ang ating mga active participants, si Ito, breast lump. Okay. Aling Josie, Alison May, si Tita Bing, ano, listening. Rachel and Jai, Tita Pepot, Tita Amy, Pastor Bert. Yan yung ating mga active. Then the rest, listening. Tita Amy, listening ka ba or active ba to? Kasi para may dash eh. Para malagyan natin ng ano. Listening lang po kasi may ubo-ubo pa rin. Sige pa, listening. Okay lang pa. Ayan. Ayusin lang natin. So, pwede po natin tawagin si Sister Josie po. Yes. Okay, Sister Josie. Good evening po sa lahat. Evening. Sa akin po, salamat sa protection sa araw-araw at provision. At nagpapasalamat po kami kasi bukas po 8 years old na po yung aming apo si Riser. Salamat. Uy, happy birthday. Praise the Lord, praise the Lord. Tapos po, ang prayer request ko po, maging maayos po yung ating sports fest sa Sunday. Maging wala pong masaktan. Maging masaya lang po ang lahat. At tapos yung pong patuloy na pag-iingat kay Giselle sa pag-uwi at sa pagpasok kasi medyo malayo po yung kanyang biyahe. Tsaka gabi na po siya umuwi. Yun lang po. Anong tibog natin sa Sunday, Tito Josie? Nag-usap na po kami, pansit po. Oh, Tsaka tinapay at puto. Wow. Yun pa lang po ang alam ko. Pero ano naman pong magdala yung mga ano ng kahit Merienda. pwede po. Opo, basta merienda lang po tayo. Merienda. Ayun. Opo. Salamat po. Dire-diretso pong meriendahan yun. Iyon. Merienda, no? Haba po ng buhay. May mga magpapansit na po. Ay, susunugin din nila yung carbs yun eh. Thank you po. Yan po. Sabi po ni Aileen, baka po mag-banana bread ulit ako sa Sunday. Dami po binigay ni Ate Jess na bananas. Opo, tamang-tama yun. Tamang-tama. Pwede Yeah, tamang-tama yun, Aileen, kasi para di kami pulikatin. Potassium, no? Apo, thank you. Sabi po ni Sister Rose, may contest po kami, hulaan kung kanin ang pansit na niluluto kung kanino. Oh, maganda yan. Okay. Okay, next ko pong tatawagin, pwedeng si Ate Allison. Hello po, good evening po. Race Evening. report po, everything's going well naman po sa buhay-buhay. And prayer request na lang po is for the Easter Sunday po na everything will go well po lalo na po sa pagplanning namin sa sinag na maging smooth po ang pagplano po namin and things Happy go. Meal daw kayo.
So, yun po. And then another prayer request din po is siguro yung mga papers po na nilalakad ko and need to be handled is maging smooth din po ang progress. Academic related po. So, yun po. Thank you po. Thank you, Ate Allison. Kumusta naman dyan sa abroad? Layo mo. Diyan ka Tapos, lang sa kwarto. Okay. How's the weather dyan? Opo. Okay, sabi po ni Ate Giselle, praise report po. Ang dami po natin nung Sunday. Mhm. Praying po na maka-attend po sila ng service and lumago kay Lord. Amen. Also, 8th birthday po ng aming first baby na si Rizel. Bukas praise God po for another year. Happy birthday, Rizel. Prayer request naman po ay safety po sa araw-araw pong drive to work at maging fruitful po ang ating sports fest. Amen. Yun lang po. Good evening to all. Thank you, Ate Giselle. Can I call, sino pa po ba ang, Ate Rachel? Hello po, good Yeah. Good evening. 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 Ang praise report ko po is, kagaya po nung sinabi ni Ate Giselle and Mama Josie, praise the Lord po dahil 8 years old na po si Rysel. Kung iisipin po, parang 2 years na lang pala, 10 years old na siya. So, Mhm. yun po. And then, yung kapahingahan po ng mga kids, lalo kids for spring break po, especially with Jairel, praise the Lord po dahil clear na po siya sa pneumonia. Last week po, nagpa-appointment kami. Yun. And then, ang prayer request ko po, gagaya po nung sa lahat, yung sports fest po natin ay maging smooth and then wala pong anumang injuries na mangyari. And then, yun po. So, salamat po. Mhm. Thank you, Ate Rachel. Um, Norvy. Pastor Bert. Free po kayo, Pastor Bert. Hello, magandang gabi po, Philippines. Good evening. Pastor. Good evening po. Good evening po. Ate Elms. Good evening po. Yeah, katatapos lang niyang magluto. May bisita kami. Ano Ano ulam po, mo? salamat po patuloy. Siguro yung prayer request namin ay pasalamat namin yun nga yung kay Bobby, yung kapatid ni Opo. Sister LB. Ano na lang po siguro na speedy recovery na lang. Tsaka siguro yung pambayad nila, no? Hindi makakalabas yan. Nakakalabas yun. Yeah. At saka yung pong uncle niya. Ano po, ano yung, kasi yung sa yung uncle mo? uncle ko po kasi, di ba ba last Sunday, pinag-pray po natin yung blood transfusion niya. Pero ang Critical. nangyari po, he's in critical condition po. Mm. So, baka po bigla kaming makapunta sa San Diego. So, Mm. parang sabi po ng doctor, he's just waiting for his time to go. Mm. So, kaya Anytime. anytime po, kaya Ilan taon baka, na po siya? I Wala na. think, mga ano po siya siguro, meron na po nasa ano po siya na mag 80 or 70s, 80. late 70s po. Mm. Mas matanda kasi si dad eh. Late 70s na po siya, pero nasa San Diego, kaya po medyo nahirapan kaming punta dun sa kanila nang hindi po kami magsasabi muna sa kanyang wife. Mm. Kasi sila lang pong dalawa kasi wala pong mga anak dito. So, Oh. kaya po kailangan kaming baka biglang pumunta doon this week kung sakali po mag-expire siya. Mm. Yeah, Yun po. yun lang. Sana makakilala din siya sa baka po yun po ang ano namin yan. So, pag-ipag-pray na lang po talaga ng tanggapin Kung na po ang Panginoon. extend pa yung ano niya. Sana ma-extend pa po. Salamat po. Thank you po, Tita LB and Pastor Bert. Thank you po. Thank you po. So, I guess yun na po lahat ng praise report and prayer request. Dumako na po tayo sa ating um, bubulay-bulay. Share ko lang po yung aking screen.
Nakikita niyo po? Yes. Thank you po, Pastor. Okay. Okay. So, tapos na po tayo sa praise report and prayer request. Today po is April 9, 2025. Welcome po sa ating Upper Zoom prayer meeting and gathering. Every Wednesday po. And ito po, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So let us pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you for this wonderful evening, Lord God, where we can pray and communicate with you, Lord God, to reach out to you, Lord God, para po idiling po ang aming mga panalangin, our request, our concerns, Lord God. And we thank you, Lord God, that you're always there to hear us, Lord God. Thank you for the freedom that we have to worship you, to praise you. There's nobody that can that will tend to ano po, stop us. Lord God, we have the freedom, Lord God, to gather like this and talk about you. And Lord God, as we talk about the word that you have expressed in my heart, Lord God, may we learn from it. May we all grow spiritually, and may we glorify you, Lord God, and may we always remember your goodness, Lord, and faithfulness in our lives. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, ang aking devotion for today is about the parable of the talents from Matthew 25, verse 14 to 30. So I'll read it quickly po. The parable of the talents. I think everybody's familiar with the story, but I'll read the whole story for refresher. For it is just like a man about to go on a journey. He called his own servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2 talents, and to another 1 talent, depending on each one's ability. Then he went on a journey. Immediately the man who had received 5 talents put them to work and earned 5 more. In the same way, the man with 2 earned 2 more. But the man who had received 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. The man who had received 5 talents approached, presented 5 more talents, and said, Master, you gave me 5 talents. See, I've earned 5 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. The man with 2 talents also approached. He Si Kuya said, Aldrin, nag-late siya nung ano. Hello, Kiko. Hmm. Okay, tuloy po natin sa verse 22. The man with 2 talents also approached. He said, Master, you gave me 2 talents. See, I've earned 2 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. The man who had received 1 talent also approached and said, Master, I know you. You're a harsh man, reaping where you haven't sown and gathering where you haven't scattered seed. So I was afraid and went off and hid your talent in the ground. See, you have what is yours. His master replied to him, You evil, lazy servant. If you knew that I reap where I haven't sown and gather where I haven't scattered, then you should have deposited my money with the bankers, and I would have received my money back with interest when I returned. So take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. For to everyone who has more will be given, and he will have more than enough. But from the one who does not have, even what he has will be taken away from him. And throw this good for nothing servant into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So, pag-usapan po, let me discuss po muna yung context po nito. Ano? Sa Matthew 24, if we go back a chapter, and also po, kung babasahin po natin yung beginning nung chapter 25, it talks about Jesus being in the Mount of Olives with his disciples. So he was talking to his disciples. So nagkikwento po siya. And ang kinukwento po niya is about yung stories about parables.
And besides the parables, he was also talking about the end of the age, yung tribulation, no? So, yung mga parables na sinabi niya do sa previous mga verses was about the fig trees. I'm sure everybody's familiar with the story of the parable of the fig trees and the 10 virgins. Pero I want to focus on our discussion today dito sa 14 to 30. So chapter 25, verse 14 to 30, which is about the parable of the talents. So, si Jesus, he uses talents, I mean talents, he uses symbolisms sa mga parables niya. So let's see. The symbolism was the man and the master. That represents God. And then yung servants represents us naman, mga Christians. And then yung talents naman, it symbolizes gifts, abilities, yung skills po natin, ating resources, may it be yung time or pera, finances po natin. Yun po yung mga symbolisms na ginamit po dito ni Lord para po maging malinaw po tayo. So, marami pong pwedeng i-discuss about this verse, ano, pero I have three main key points po na parang binigay po sa akin ni Lord for na pwede po nating pag-usapan po tonight. Um, First, number one, God entrusts us with varying amounts of talents based on our individual capabilities. I want to tell a short a story po nung bago po kasi ako Christian. Akala ko po, bakit ganun? Parang iba-iba sila ng binigay na talent ni Lord. Parang unfair naman. Ganun ba ka-unfair si Lord na iba-iba ang talent na binigay niya sa bawat servant niya? Ba't di na lang patay-patay na all? Lahat sila five, lahat sila two, or lahat sila isa lang. Pero ang ano po pala, ang lesson po pala dito na later on na understand ko na po siya nung nag-mature na po ako sa Christian is that depende po pala yan sa ability ng tao. So God made us differently and He knows us kung ano po ang kakayahan po natin, kung ano po ang ability po natin. So lahat tayo binigyan ni Lord ng mga unique na kakayahan. So depende po sa kakayahan natin, yung ibibigay sa ating talents na ipagkakaloob po sa atin at ipagkakatiwala po sa atin. Okay, so hindi po unfair si Lord. So number two, so God did not give commands on what to do with our talents, but He is expecting us to use them productively and responsibly. So, hindi po inutos ni Lord na, o ito gagawin nyo ha, palaguin mo to, ito ilagay mo sa bangko to, or invest mo to somewhere para lumago. Hindi po siya nagbigay ng command na ganun. Pero, He is expecting us na gamitin po natin yung talents, yung mga pinagkaloob po niya sa atin, na palaguin. So, kailangan po gamitin po natin itong mga talents na ito to give Him glory at mabless ang ibang tao. Yun po yung pinaka-objective po ni God dyan. So, nung bata po ako, sabi po ng mom ko, lagi po akong maingat, lagi po akong nag-iingat na hindi po mauntog. Like for example, maglalaro po ako sa ilalim ng desk, lagi po akong dahan-dahan na hindi po ako mauntog. Lagi po kwento sa akin ng mom ko yan. So, bata pa lang po ako, hindi po talaga ako, parang sigurista ako, hindi, ayoko pong masaktan. Kumbaga, even now, I don't like taking that much risk. Hindi po talaga ako risk taker. So, kasi po, ayoko nga pong yung maranasan yung masaktan or ma-disappoint. So, ganun po dati yung mentality ko po noon. And then, nung nabasa ko po ito, parang nakaka-relate po ako sa third servant. Nasabi ko, parang tama naman yung ginawa ng third servant na tinago na lang niya, at least hindi nawala. Na naibalik niya yung talent na yun. Pero later on, na-realize ko na as I grew up to be a mature Christian na hindi pala dapat ganun. Dapat when God entrusts you with something, you should be a good steward of what God has given you. So, yun po yung na naging realization po sa akin as I grow na He has given us these talents. He may not given us the command, but He is expecting us to use it to use it productively and responsibly. Na palaguin po natin ito para po mabless siya at mabless po ang ibang tao. And then number three, if God sees us faithful over a few things,
He will put us in charge of many things. So tayo po ay mga stewards at pangalaga ni Lord ng mga biyaya na pinagkaloob po niya sa atin. So mahalaga po na responsible tayo in managing these talents and resources. Kasi po someday magiging accountable po tayo kung paano po natin ginamit yung finances, yung time, yung gifts na binigay po niya sa atin. So this includes po yung ating tithes and offering na dapat faithful po tayo at hindi po tayo nandadaya o hindi po natin ninanakawan si Lord. So kapag faithful po tayo sa kaunti, if we are faithful in little, ibig sabihin po nun, mapapagkatiwalaan tayo ni Lord sa marami. So if we are faithful with our tithes, our offering, if we are generous sa ibang tao, um, generous with our time sa ministry, dun po tayo binibless po ni Lord. So, yun lang po ang ating devotion for today. And I have a question for discussion, which is, how can you better steward your resources and time for God's glory? So, mauna na po ako. So, sa time, of course, very vital po ang discipleship. So, I was blessed na yun nga, sinabi ni Pastor na yung devotional leader can also learn and to learn to facilitate. So I was blessed po nun. Um, ito sa opportunity para po sa ating lahat na mag-grow kung paano po gawin ito. Because someday we may use this knowledge and to lead a prayer meeting or a Bible study, a devotional group, 'di ba, a Christian group. This is an opportunity for all of us. So, discipleship po is essential, especially first of all, yung time po natin sa family. So, ang family po natin talaga ang unang-unang dapat dinidisciple po natin. We should spend time praying with them and also mag-devotion, discussing the Bible, which my wife and I do every morning. Kami ni Allison, we do it also during dinner time pag magkakasama kami sa Anaya, pag binabasahan ko siya every night. Hindi ko lang siya binabasahan, we discuss what the lessons she learned from it and I'll tell her what I learned from it. So, another thing is our time with our ministry. So, yung talents and gifts natin, iba-iba. So, like, for example, si Jasmine is sa cooking and serving. For me, it's sa music, sa sports. So, I thank God that He is using us in different ways. Si Allison, madami. Nagtuturo siya, nasa praise and worship siya. She's also a greeter. And then now she's interested with tech too. So, that's why I praise the Lord for giving us so many gifts. And He is entrusting us with these gifts, ano. So it's a privilege po sa atin. And it's also important to give time to disciple kasi it's to train and equip the next generation, which I am very blessed na yung mga anak ko, they're starting to get to know and love God at an early age, especially si Anaya. So, kailangan din nating steward ng mabuti yung finances natin. So, tithes and offering, again, kailangan hindi tayo nandadaya, very faithful tayo, first 10% or more para kay Lord, whatever the Spirit, Holy Spirit leads us, let's give it to God. We help the needy, yung mga nangangailangan, yung mga charity like missions, we can also give those, be generous. Let's just be generous and to bless others sa pagiging thoughtful din, di ba? So ayun, we just have to know the gifts that God has given us and not be selfish na it's all para sa atin na atin to, we deserve this. We should have not, as Christians, we don't need that kind of mentality. We need to give to be a channel of blessing from the Lord. So, ayun po, yun po ang aking devotional for tonight. Thank you so much for listening po sa inyo. So, kayo naman po ang tanungin ko po, how can you better steward your resources and time for God's glory? So, can I call on Sister Josie po? Thank you po. Hello! Good evening po ulit. Sa akin,
gagawin ko ng maayos yung mga ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa akin. Kagaya yung ginagawa namin ngayon sa church, yung pagiging cook namin every Sunday. Pagbutihin pa po namin yung yung pagluluto namin, maging masarap pa. Alam niyo ba, pag nagluluto kami, ay paligo sa prayer yan, yung mga niluluto namin para sumarap. para sa para sa ating Panginoon. Kaya pala Lagi. masarap eh. Tsaka po Friday pa lang or Thursday namimili na po kami. Yung? Niisip na po namin kung ano yung menu namin para sa next Sunday or kung kami matapat sa Friday, iisip po namin kung anong gagawin namin. Isa pong paglilingkod yun sa ating Panginoon. At nakikita naman po namin na maraming nakapagpala sa aming ginagawa. Kasi po, graduate na rin po ako sa pagiging praise and worship at ibinigay ko na rin po, lagi ko sinasabay sa mga anak ko. Ayun po, lagi lang po tayong maging pagbutihin natin yung mga talent na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At doon makikita natin na talagang kikilos ang ating Panginoon sa mga buhay natin at yung mga pinagpe-pray natin sa Kanya. At sa ikaluluwalhati din niya yung mga ginagawa natin. Yun lang po. Thank you po, Sister Josie. Yeah, pati nga po ako nadadamay. sa pamimili. At sa minsan po, naghihiwa din po ako. Malengke ka rin. Opo, namamalengke at saka naghihiwa din po ako minsan. Opo. Kasama po yung mga asawang namamalengke. Sabi po ni Sci-Fi, seek God's kingdom first. Be ready to serve and serve cheerfully for the Lord. Mas lumago pa kay Lord para yung puso ay laging handa maglingkod. Amen. Okay po. Can I call Ate Allison? Hello po. Thank you po, nakabless po yung para sa akin naman po, ang dami po pong naiisip ko. So, naimili po ako kung which one. Pero one of the things that came up to me is nung nag-preaching si Ate Q about the difference of here I am at saka I'm here. So, this is giving me the availability, the willingness to give God your availability. And then, because yung statement na I'm here is just a simple word na parang, oh, nandito ako. But unlike here I am, it's an empathetic gesture. And it sounds like you're reaching out, that you're willing. The willingness is there. So, my take on this naman, how can you better steward resources and time for God's glory is by stepping forward. I'm not really good at that, but from how God is trying to mold me is He's been telling me to step up, step forward when I need to. Whether it would be little or big actions, such as yung parang even if other people don't see it, you do it. Such as helping. Could be ako po talaga kaya I started helping sa tech team pag nagliligpitan na po sila kasi in my sa isip ko naman po is I want to help na matapos po agad para maka-join po sila agad sa atin na makakain. Kasi minsan po napapansin ko po from the back then, kumakain na tayo, tas sila busy pa rin sila sa pag-aasikaso. So I also want to encourage tonight po na if ever there's availability po that we can help, nakikita na po natin sila Kuya Dudes or sila Kuya CJ or sila Kuya Derek na nagliligpitan, pati sila Kuya Jai, we can have that gesture po to ask if they need help, whether it would be little or big things. And same po sa Alab Night, para po lahat po tayo sabay-sabay na makakain and everything will be neatly cleaned up po sa Wiley Chapel. So I also want to put that here. And another thing po is it could be stretching out for your availability, for looking out for kids. And if in another cases naman po,
It could be being cooperative and interactive, such as pag nag-worship po tayo. We worship the Lord. We clap our hands, we enjoy as we dwell in worship with the Lord. Or when it comes po sa, halimbawa, sinabi na ni PJ na, okay, it's altar call and then nagti-take away na po tayo. I encourage po na to step up and mag-share mag-share po ng inyong mga takeaways of how God touched your heart in those sermons. So that's kasi po yun yung for me po. So through that I hope I'm able to also encourage po yung mga listeners dito. Yun po. Thank you po. Thank you, Ate Allison. Yeah, availability and time is for the Lord is very essential. Kasi sometimes we say, I don't have time, masyado akong busy. Pero if God, who is your Lord? If God is your Lord, then you should make time. Especially time for Him to pray, to study His Word, di ba? And to minister with fellow believers. So thank you, Ate Allison, for sharing that. Ate Rachel, um, do you have something to share, Ate Rachel? Ako naman po siguro yung yung natutunan ko kay mama at papa is yung maging consistent po talaga tayo sa ministry kasi kapag di po tayo consistent and then parang um, hindi po tayo consistent parang ano lang binibigay lang natin yung partial time and effort natin sa Lord. And then, yun po yung parang main, ano siguro, um, main thing para po talagang maging, ano tayo, maging, mag-glorify natin sa Lord is yung maging consistent po sa mga talents and gifts na binigay niya po sa atin. And then, yung sa ano naman po, sa resources is, I agree with Kuya Aldrin po. Um, whether small or big yung binigay sa atin ng Lord for this month, dapat lagi tayo maging tapat sa Kanya sa pagbibigay or sa giving back uh, sa Kanya po. So, ayun. And then, ngayon po, um, ano rin po ako, kami po mag-asawa is yung sa mga bata, tinuturuan po namin sila sa Bible stories and sa Bible verses po. And then, gabi-gabi po, bago kami matulog, si Jairel and Rysel po yung nagpe-pray para sa aming pamilya. So, ayun po. Kasi, pag po, parang ang parang stewardship po talaga ay magsisimula sa atin, sa sarili natin, and then sa pamilya natin. Kasi parang, paano tayo magmi-minister or magmi-ministry sa gawain ng Diyos kung yung sarili natin or yung family natin is parang kung ano-ano ginagawa natin or alam mo niyo po yun. So, yun po yung sa akin. Amen. Thank you, Ate Rachel. Um, Naalala ko lang yung ang daming kung nakikitang mga Christian reels na sinasabi nga na if you're only spending time with God on Sundays na pag-attend mo ng church, then God is just a hobby to you. He's not your Lord. So, kailangan talaga spend time with Him kasi that's how we show how much we love Him. Sister Rose, Brother Aldrin, pwede po ako mag-share ng takeaway. Pwede ka magsalita, Ate Rose. Hello po. Magandang gabi po. Sinasamantala ko po habang hindi pa busy. Akit na po yung mga patient ko. Anyway, sa akin naman po, ang takeaway ko po, pinagkakatiwalaan po tayo ng Panginoon at binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon tulad ng mga talents po natin. Katulad po sa akin na ginagawa namin na nagluluto po. We give it all our best po na makapag-prepare po ng maayos ng food for the churchmates po natin para po kahit papaano ma-share din po namin ng blessing. Hindi po question yung minsan ang Panginoon po binibigyan po tayo ng talent pero nasa sa atin na po kung gagamitin po natin yung ipinagkaloob po niyang talento sa atin. Kung paano rin po natin gagamitin dahil kadalasan po kahit po may mga talents tayo, kung hindi naman po natin gagamitin sa pagsisilbi sa Panginoon,
wala din pong, kumbaga, makikita rin po ng Panginoon na hindi natin pinapahalagahan. Katulad po noong babago pa lang po ako sa piging, nahirapan din po. Actually, totoo pong mahirap po na magtrabaho po ng panggabi. Pero para po sa Panginoon, ang lagi ko pong pinaghuhugutan ng lakas sa pagluluto po kahit po puyat na puyat ako eh. Dahil alam ko po na ang ginagawa po natin yun na ng buong puso dahil po gusto nating magbalik sa Panginoon ng kanyang blessing sa atin. At ganun din po sa pagdating sa finances po. Ang Panginoon po sobra pong buti sa atin na nagpo-provide po ang Panginoon sa atin ng ating mga pangangailangan. So sa akin po, sa akin pong pananaw, hindi lang po dapat natin ginagamit ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon na pansarili lang po. Kung ano man po ang pwede nating ibahagi sa ating mga kapwa, dapat po rin na maging sensible or sensitive din po tayo sa pangangailangan ng iba. Kung tayo po nangangailangan, marami din po sa paligid natin na mga kapwa natin na nangangailangan. Hindi lang po sa finances po, kundi kahit po minsan emotional support or just being there for them po. Isa rin po yun na talentong binibigay sa atin ng Panginoon para humipo po tayo sa buhay ng iba. And ganoon din po sa, lalo na po sa mga mission natin. Kung hindi man po tayo makatulong financially, sobra po akong natutuwa rin nga po na nakikita po sa church na ang mga kasamahan po natin, hindi man financial na ibigay ang pera, kundi gumagawa po tayo ng paraan tulad po ng mga binentang gamit po nung sa mission. So, pinakatiwalaan po tayo ng Panginoon sa lahat, sa maraming bagay, pahalagahan po natin. At maging ako po, ginagawa ko po, lagi ko po sinasabi sa mga bata na kahit ano ang maitulong niyo sa, sa inyong mga kapwa, maliit man malaki, mahalaga. Hindi tinitimbang ng Panginoon kung gaano kalaki or kaliit ang halagang ibibigay mo. Basta nanggagaling sa puso, yun po ang mahalaga. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you, Sister Rose. Sabi po dito ni Brother Vince and Sister Mai, be intentional on how we use our time, talent, and resources, living every day with the mindset that whatever we do, whether serving at church, in our workplace, or at home, we do it all for the glory of God. Amen. Okay. Sabi ni Tita Vilma, take away, ako naman po ay happy na binigyan ako ni Lord ng talent na magluto, kaya ngayon ay na-share ko rin sa church dahil kahit sa ganitong paraan ay makapaglingkod ako sa Panginoon. Amen. Sabi po ni Tita Amy, my take po is that whatever God granted us like skills, money, or time, we should give back our best to help the church or other people in need for the glory of God. Amen. Sabi ni Ate Eileen, for me po, siguro it's saying yes even when you feel like you're not ready in terms of trying new things. So different ministries. I believe that God doesn't limit you to what you are capable of doing, and you won't realize what you can do until you do it. Yun po kasi yung first-hand experience ko. Then ever since I've been involved with Alab leadership and sa Papuri. So I thank God po talaga for the opportunities that have been given to me to serve Him, even when sometimes I feel like I'm underqualified or not ready to try something new. But it's all for God's glory. So lahat naman po ay very worthy talaga. Amen. Yeah, sabi nga 'di ba, Amen. if you are trustworthy with little, then God will trust you with many. Even not just finances, pati yung ministry. So praise the Lord. Sino pa po ba ang hindi pa po natatawag? Nakalisan. Eh, wala na po. Lahat po nakalisan. Kayo na lang po, Pastor Jeff. Kayo na lang po, Pastor Jeff. Ako yung how can I better steward my resources. Meron ako isang bagay na gustong-gusto kong ginagawa. Kasi una-una, masaya ako pag ginagawa ko siya. Kasi alam ko na binigyan ako ng talent ng Panginoon doon sa area na yun.
no? Tas rewarding, very rewarding financially kasi ang laki-laki magbayad ng mga kliyente, no? Nagkakanda ako ng training consultancy sa mga iba't ibang companies, no? Nakikilala ko naging kaibigan ko mula gwardiya hanggang CEO ng kumpanya, no? Hanggang sa mga anak ng mga mayayaman, alam mo yan. Tapos, dumating yung time na na-involve ako ng gusto sa ministry 100%, no, nag ano na ako, nag-yes ako sa Lord. Tapos sabi ko, okay, I guess it's time to hang the jersey. Hindi ko nagagawin to ulit kasi ano eh, bukod doon sa very rewarding at saka masaya ako, gusto ko yung ginagawa ko, mataas din yung tukso doon, kumbaga, medyo ginagatungan niya yung greed mo, tapos madaming pwede kang magkaroon ng pagkakamali in terms of pagtingin-tingin sa iba, di ba? Parang ganun. So, tapos kumbaga, although parang malungkot ako na dahil gusto-gusto ko ang ginagawa yan, tapos hindi ko na masyadong ginagawa dahil very, 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 very busy, no, sa ministry. Lalo na nung nalipat ako sa LA Philnas. Kasi nung nandun ako sa AO1 tsaka New Hope, nagagawa ko pa eh. Pero sa LA Philnas, malabo talaga. Tapos nagkaroon ng pagkakataon, this time, and we gave it for free, no? Doon sa mga Nazarene district sa Pilipinas at iba pang mga churches kagaya ni Gana Pastor Tika, Gana Pastor Sunday. And then eventually, parang it dawned on me na parang, uy, pwede pa, parang na-revive ako, parang gusto ko siya uling gawin. Alam mo yan, parang sabi ko, hindi pa siguro naman ako matanda or siguro kaya ko pa siyang gawin, no? Kagaya nung before na tsaka na-enjoy ko talaga siya. Sobrang na-enjoy ko na ginagawa ko ulit, no? Parang nabuhayan ako, no? Tapos, and then yun nga, chinanel ng Lord na, okay, sige, gusto mo tang gawin natin sa ministry, in a form of ministry. Kumbaga, pagka yung pastor kasi magaling kumanta, nagme-mission siya, alam mo yun, nagkakanta siya ng worship songs, tapos nagpe-preach, alam mo yun. Pero ako, hindi naman ako marunong kumanta, hindi naman ako marunong sumayaw, whatever. Hindi naman ako doktor para manggamot. Pero may talent eh, specifically sa akin binigay. At ako lang yung pwedeng gumawa, no? May ibang gumagawa, pero kumbaga, unusual siya. No? Pwedeng gamitin pala yun, na-realize ko, pina-realize ng Lord na connecting event para makapag-minister and then to share the word, no, both to encourage the leaders, the pastors at the same time mga tao sa ministry, yung o kaya kahit nga yung minsan yung bago lang sa Panginoon, kasi madami kami nakilala, no, nung nag-mission kami at according sa kanila ay na-bless naman daw sila. So yun, no, excited ako kasi uh, meron tayo uling mission sa July 2026, although next year pa yon. Pero pinakita rin sa akin ng Lord na pwede kang pwedeng hindi naman na, kumbaga, pwedeng hindi mo na hintayin yung 1 year kasi sa paligid mo, napakadaming simbahan ng kailangan ng ganun tulong. So, kumbaga nabuhayan ako na, oo nga no, pwede ko tong gawin. Tapos magiging mission trip namin ng La Filnas. Nakakatulong kami sa ibang simbahan kasi mapapump up yung simbahan nila. Tapos magiging healthy sila kagaya ng simbahan natin na very healthy. So sabi ko, kumbaga, and I said yes, na-excite ako, no, na parang, sige Lord, gawin natin. Game ako dyan, I'm down, kumbaga. So, for me, lahat tayo may talent eh. Pero ang enemy, i-invite ka niya na gawin mo yung talent mo to go after your greed. No? Pero ang Lord, i-invite ka niya, gamitin mo yung talent mo, no, to go after souls and fish more souls for me. Yun. So, yun, dun, sa panahon ngayon, sa season ng buhay ko ngayon, dito ako masaya. Masaya kasi meron na naman ako nakikita na pwede mangyari. Kaya nga ini-encourage ko, no, na yung mga kasama ko sa simbahan, yung mga workers, lalo na mga leaders, workers, na talagang to step up. Kasi pag na-stuck ako sa isang lugar, doon na ako. Hindi na ako, kumbaga gusto kong turuan ang mga tao na gawin tong ginagawa ko, hindi para magpahinga ako, but to do more.
Kasi pwedeng madami pa akong magawa eh. Kumbaga, pwede akong madaming nasa iba pang lugar, nasabay-sabay tayong nagbi-ministry para mas madami tayong madala. Alam mo yun? Kasi ganun talaga eh. May pagkakataon na sama-sama tayo palagi. May pagkakataon na kailangan natin maghiwalay para makapaghatak pa tayo ng maraming tupa. Parang ganun. So, yun. Thankful ako, nakita ko yun. Pinakita sa akin ng Lord, no, sa mahaba-habang panahon. Kasi I thought, di ko na siya babalikan. Tapos na siya ng, parang tapos na phase na ng buhay ko yun. Pero parang ni-revive ng Lord. Tapos binigyan niya ako ng magandang, hindi about emotion eh, kundi pag-asa eh. Binigay niya sa akin na magiging masaya ka, magagamit mo yan, may enjoy mo, plus gagamitin ko yan as a ministry tool. No, pagdating sa time, well, ako siguro most kasi ng time ko halos naubos din talaga no sa ministry, no. Ah, malaking portion ng time ko ginagamit ko sa pag-aaral para ah, maging effective tayo pagdating ng linggo. Kasi yung 40 minutes na yon hanggang 1 hour, yun lang yun eh. Kumbaga, you need make or break yun eh. Dapat paghandaan mo na siya Martes pa lang. So, malaking time ang ginugugol ko doon. Malaking time ginugugol ko sa pag-follow up, sa pag-check sa mga tao natin. Alam niyo yan, tinetext ko kayo, chinecheck ko kayo lahat. No, tapos, counseling, laking time yan. Tapos, ah, sabi nga ng misis ko, minsan, kahit ako lang mag-isa, nagsasalita daw ako mag-isa kasi pag may naiisip ako na kasi ang challenge kasi bilang isang senior pastor, dapat one step ahead ka sa situation eh. So para ako naglalaro ng chess. No? Pag binaiisip ako, kumbaga gagawan ko kaagad ng plano yan kung paano gagawin, ganyan. Kumbaga dapat buo ang kwento sa utak ko eh. Parang ganun. So, yun, minsan nagsiselos yung asawa ko eh. Kaya sabi ko sa kanya, sige, may time na ibibigay ako sa iyo na tayong dalawa lang. No? Kumbaga, para sa akin, konti na lang ang buhay eh. Kumbaga, ayoko tong ubusin, no? Speaking of time, ayoko ubusin sa tampuhan, yung maghabol ng mga nagtatampo, yung mga, alam mo yun, kumbaga, gusto kong ubusin yung oras ko sa maghanap ng kaluluwa para kay Kristo. Kasi yun ang gusto ng enemy. May magtampuhan, may magkasiraan. Tapos ang maging trabaho namin mga pastor, counseling, pag-ayusin, pagbatiin. Kumbaga, magte-train ako ng mga tao na gagawa nun para makapag-focus ako. Yung lahat ng time ko, gusto kong ibuhos sa paghakot ng kaluluwa papunta kay Kristo. Kasi konti na lang eh. Konti na lang ako. Konti na lang yung time ko. I mean, ay hindi naman ako siguro mabubuhay ng pagkahaba-haba. Pero what I'm saying is, gusto kong i-maximize lahat ng oras na meron ako. No? And gusto ko lahat yun para kay Lord. No? Kasi madami nang na-waste na time ko sa, sa ibang bagay. So gusto ko, yung ano man yung natitira, gusto ko ibigay na. Kumbaga kung naglalaro kayo ng text ng araw, pati patot manabla, yung taya. Parang gano'n. Yeah. Thank you, Brother Aldrin. Thank you po, Pastor. Yeah, tama po kayo. Yun din po yung nasa heart ko din po na um, life is short and yung remaining time po natin, bigay po natin sa Lord, and also, syempre, yun nga po sa talents, we have to try to multiply ourselves, especially to the young people kasi po, yun nga, we're not gonna stay here forever. Sila po yung magiging next generation to bring the torch Mhm. and continue God's ministry. So we need to equip them, prepare them. So yung nakikita po natin may same talents. Mhm. Like for example, sa akin po sa ministry ko po is music. So ayan po, I started with Justin, and now I'm training more young kids to play the guitar. Elisha. So I praise the Lord na ano po, na it's bearing fruit, na Ah, I pray that it would the seed is bearing fruit, and I pray yung fruit nila would also uh, plant more seeds and bear fruit as well. So
All Nakaka- for the glory of God po, Pastor. Nakakatuwa no, Aldrin? Kasi ano ba, ako blessed na blessed ako dito sa SOCMED team. No? Kasi how they grew pagkatapos excited sila sa ginagawa nila. Tapos dami nilang ideas. Nakikita ko sila eh. No? So blessed na blessed ako. Blessed na blessed din ako dito sa UNLAD. Kasi sila yung ano eh, yung reason behind kung bakit quality na yung sistema natin. Alam mo yun, kumbaga paano nila chinaga, no? Mula sa mga nagsimula tayo noon, pagakpak yung mga speaker natin. Ayun, ngayon talagang sabi ko pa kahit ako yata ang kumanta, maganda lalabas. Dahil Apo. Tapos dati, Pastor, naalala ko, puro tayo individual amp lang, bawat ano eh, bawat ay na. instrumento. Yung narinig ko nga yung boses mo dun sa dun sa may, ano yun, you know that I love you. Sabi ko ba, si Apo. Catherine ba yun kako? Sabi ko, Kala niyo po CD? oo, sabi ko, ang linis Hindi, ang linis kasi nung I'm so blessed talaga sa mga innovative, uh, alam mo yun, innovative inputs ng UNLAD. Tapos excited sila, parang meron na sila ngayong sarili nilang meeting and devotion. I mean, that is growth. I mean, para sa akin, kahit na mag 200 tayo, 300 tayo, pero ako pa rin ang parang, Pastor Jeff, ano next? Pastor Jeff, anong gagawin? Alam mo yan, parang hindi ko na distribute yung leadership. Kumbaga, I wasn't able to develop the leaders around me. Failure pa rin ako noon. Alam mo yun. Pero ito, nakikita ko. Alam mo yun, magtatanong na lang sa akin pag may problema eh. Pero, alam mo yun, o kaya magtatanong lang magtatanong na lang pagka maglalambing. Pero pero yung yung plano nila nakakasaya. Alam mo may direksyon eh. Sobrang blessed na blessed ako talaga. And kahit na malaki yung ginastos natin, very sulit talaga. Nabibless din ako sa sa dito sa sa may worship team, lalo na yung mga dagdag na tao natin. No? Grabe, padala talaga ng Lord yung mga yan eh. Kumbaga, alam mo yun, mula dun sa mga singers, sa musicians, di ba? Ang ganda na ngayon, may nagli-lead guitar, yung dati walang di ba? Halos rhythm tayo lahat. Ngayon may lead na, ramdam mo na yung bass, alam mo yun, may piano, tapos yung drums, ang ganda ng drums natin, ang ganda ng pagka-setup nyo doon, tsaka yung quality niya. So, yung excellence ba para kay Lord, naging culture natin na dati nagsimula lang tayo sa YouTube, 'di ba? No, andyan Apo, yung praise the Lord po, Pastor. piging natin, very consistent. Mula noon, masarap. Hanggang ngayon, masarap. No? Tsaka yung pagmamahal, ako naniniwala ako doon eh. Malayo pa lang, prepare na sila kasi may pagmamahal. Kasi ako, limbawa, nagpiprepare ako ng sermon, no? Martes pa lang. Bakit ako Martes nagpe-prepare? Hindi ako naniniwalang magka-cramming ako ng Friday, Saturday. Kasi gusto ko, inaaral ko yan. Martes, Merkules, Huwebes, hanggang Sabado. No, ayoko nung nagkakram ako kasi pag nagkakram ako, mahalata ako dun sa sa pulpit eh. Tsaka mararamdaman ng tao na parang nako, nilutong pilit yung sermon. Alam mo, maganda yung nilagay mo yung puso mo doon. Pinag-isipan mo, nag-research ka, pinanalangin mo. So, kung lahat tayo, ganun yung work ethics natin para kay Lord, talagang dudumog yung tao sa simbahan natin. Alam mo yun? At yung mga leaders will be, kumbaga, raised sa ating simbahan. Thank you, Aldrin. Thank you po, Pastor. Tsaka po nakaka-bless din po kasi, ano po dahil po nag-improve po yung tech natin, Hmm. gumanda nga po, tama po kayo, gumanda po yung quality ng sound. Mas marami po na-encourage na pakinggan po yung worship sa online, pakinggan po yung sermon, Yeah, mas maniwala nga pati nga nag-ano yung sila. yung yung countdown. Ngayon Mhm. pinapakinggan ko na eh. Dati, dati ni-skip ko yun eh. Ngayon Mm, pinapanood ko na kasi una pinapakinggan ko yung sound, yung music. Pangalawa, yung mga pictures na mga bago, no? Yung mga tira ni Alesi, tira ni John Bug, si Kuya Noel, pinaghalo-halo nila.
full of life, nakangiti. Alam mo, huling-huli yung action eh. Yung, alam mo yung walang pretension na eto yun, eto kami, eto yung nangyayari. At hindi yung ang ganda na, alam mo yung parang sa Shopee o Lazada na reality versus versus ano, yung Expectation po. expectation. Hindi. Kung ano yung nakita mo sa Facebook sa amin, pagpunta mo sa simbahan namin, yun What kami. you see is what you get. Oh, what you see is what you get. Yun yun. Alam mo yan. Yun yung love na love kong culture natin. Alam mo yan. Yeah. Apo. Tsaka we're reaching out po to thousands na po eh. Dati Yeah. po, maka 30 views lang po, masaya na po tayo. Ngayon, yung iba pong videos, thousands and yung isa, 10 thousands pa po, more than 10 thousands. Yeah, ang friends ng LA Philnaz account natin is 4,900 something. Basta ilan na lang, 5,000 na, magsasarado na yun. Di ba? Hanggang 5,000 lang yun. Pero yung ano natin, yung LA Philnaz Facebook page na nagsimula 150, tatanda ko pa yun, 150. Ngayon, uh, I think nasa 5,000 din or more, no? Ang YouTube natin ngayon pumapalo na nasa 300 plus subscriber na. Lalagpasan niya na si Simbang Pinoy. Kaya nga idadivert ko na lahat doon sa LA Philnas eh, no? Hindi ko na masyadong kakargahan yung Simbang Pinoy para ma-divert doon sa LA Philnas account. Di ba? So, nakakatuwa yung ano, yung growth no kahit sa social media. Opo, yun nga po yung ano, when you are trusted with little, yun doon po magsisimula yung growth. Hmm. So, sabi po ni Trixie, for me po, I believe na may mga unique talents and skills po tayo na pwede po natin magamit na makakatulong po sa kapwa and to serve the Lord. And now I am part of the tech team. I am really blessed and looking forward po na makatulong and to serve the Lord. Amen. But parang feeling ko po, Pastor, nagpa-podcast po tayong dalawa. Joke lang po. Maganda nga, mabuti nga may kausap na ako. Pa- Yeah. from monotonous to ano po, podcast. Pero praise the Lord po. Start na po tayo mag-pray, Pastor. Amen. Sige. Okay po. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for our discussion, Lord God, for all the talents and the gifts, Lord, the blessings that you have put your trust into us, Lord God. It's such a privilege, Lord God, that you trust us and you make us good stewards, Lord God, of these blessings, these talents, this time, Lord God, you have placed on us, Lord, upon us, Lord God. And Lord, we pray that may we use them, Lord God, to give you glory and to bless other people, Lord God, na hindi po ito masayang at ito po ay magamit po ng maayos at maging fruitful po, Lord, na marami pong kaluluwa ang maitangay po namin sa langit para po sa inyo. Lord, thank you, Lord God, dahil meron po kaming ganitong pagkakataon po magtipon-tipon, pag-usapan po ang inyong salita, to meditate and to remember and your word, that your promise, Lord God, that if we are bigay niyo po sa amin para po mas mabiyayaan din po ang marami. Thank you for using us as a channel of blessing, O Lord. And Lord, we just want to right now, this evening, Lord God, we just want to adore you, to worship you, to give you all the praise, Lord God, and all the glory. We lift your name on high, Lord God. Truly, you are good, and there's no other God. You are King of Kings and Lord of Lords. Wala na pong iba. And Lord, may you forgive us our sins. Patawarin niyo po kami sa aming mga nasabi, nagawa at naisip na hindi po kalugod-lugod sa inyo. May your blood, Lord Jesus, cleanse us as white as snow, Lord God. And may we stay away from temptation, that we may not fall under sin. That yung lives po namin, yung oras po namin would give you glory, Lord God. And Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Thank you for our church mates, Lord God, for using all of us to minister, to bless each other, to encourage each other, Lord God, to reach out to other people, Lord. Thank you, Lord God, sa trabaho, sa
pagkakataon na makapag-aral para sa aming mga estudyante. Thank you, Lord God, for this country, for sending us to this country na napakamalaking blessing, Lord God. At marami po kaming nakuhang benepisyo po, Lord God, sa bansang ito, Lord God. Thank you for the weather. So maraming salamat po, Lord God, the air that we breathe, the roof on our heads, for our families, Lord God. Thank you, Lord God, so much. Truly, you are good, Lord God. And Lord, we pray na ang aming mga ipagdadasal po tonight, may you hear them, Lord. May you hear our cries, our issues, Lord God, ang mga idudulong po namin sa inyo, Lord God. We thank you, Lord God, for the advance answer, the advance praise report, Lord God. And thank you, Lord God, for your faithfulness dahil you know our heart's desires, Lord God. Alam niyo po kung ano ang sinasalob po namin. At bilang inyong tagapasunod, Lord God, we know that blessings are truly to come. And Lord God, we just want to thank you, Lord God, for all the good things that you are about to give us. You're about to answer our prayers, Lord God. May you bless everybody that we are about to pray for, Lord, in Jesus' name, Lord. Pastor Jeff, will you be able to pray po for the following individuals po? Yes, maraming Thank you po. salamat, Panginoon. Thank you po sa aming mga kasama sa simbahan. Ang aming number 61st hanggang 70th, Panginoon. Tinataas sa amin, Panginoon, ang mga cruise. Si Jairel, Panginoon, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na magkasakit muli. Panginoon, ingatan niyo po siya palagi sa ubo, sa sipon, sa lagnat. At sa kanyang first spring break, Lord God, ma-enjoy niya sana ito, Panginoon. We pray for Jairo sa kanyang pagdadrive every day at marami pong ideas at marami pa pong innovative ideas para po sa kanyang ministry na pinamumunuan. Pray for safety rin, Panginoon, sa kanyang workplace sa eskwelahan, Panginoon, bilang nurse. And we pray, Lord, so also, Lord God, kay Rachel, Panginoon, sa kanyang mga sa kanilang trabaho, sa kanilang kumpanya. We pray for prosperity and blessings, Panginoon, at less stress and problem sa pag-handle ng mga tao nila. We also pray, Lord, na sa kanilang ah, ah, pag, ah, ah, pagpapahinga, Panginoon, sa nalalapit, Panginoon, na summer. We pray na mag-enjoy sila at ma-relax sila bilang pamilya, Panginoon. We also pray for Rizel na pagpalaan niyo po siya sa birthday niya, yung heart niya, na desire niya, bigay niyo po, Panginoon, yung gusto niya at maging healthy rin siya, Panginoon, at patuloy na maging magaling sa eskwelahan, Panginoon. We pray for Roger Curtis. Kayo po, Panginoon, ang yumakap sa Kanya sa tuwing siya'y nag-iisa, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palaguin. Makabalik siya, Panginoon, sa simbahan. At dalangin namin, Lord God, na gamitin niyo siya patuloy sa aming LA campus. Pagpalain niyo nawa siya, Panginoon. Tinataas sa amin sa inyo, Panginoon, mga dangawin. Si Janelle, ingatan niyo po siya sa Point Loma. Bless niyo po siya sa kanyang pag-aaral, makapasa siya sa lahat ng kanyang mga subjects at exams. We pray for Ate Janet. We pray, Lord God, yung kanyang pagdadrive din sa kanyang trabaho. We pray, Lord God, for safety rin para kay Kuya Manny sa kanyang workplace, Panginoon, at pagpalain niyo rin po siya, Panginoon. We also kay Nicole sa kanyang bagong trabaho, sa kanyang school din sa Point Loma. We pray, Lord God, na kayo rin po ang mag-ingat sa kanya, Panginoon. Pagpapala rin, Panginoon, kay David, David Carell, David. We pray, Lord, na pagpalain niyo po siya at ang kanyang kabiyak, Panginoon, ang kanyang nobya, na magkaroon po sila ng sa kanila pong nalalapit na pag-iisang dibdib. Kayo po magpala na mga kailangan nilang finances, mga kailangan nilang mga documents and everything, Lord God. Na kayo po ang magpala, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon. Lord, we pray all days, Lord God, at iba pang mga kasama namin sa simbahan. Tinataas namin sila, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you po, Pastor Jeff. Lord, we also pray for our campus, Lord God. We pray for the Los Angeles Church of the Nazarene, First Filipino Church of the Nazarene, Alafilnas, our church, Lord God. We pray for
the English congregation, Spanish congregation, Korean congregation, North and South, Lord God. We pray for all the congregations, Lord God. May you protect us, protect our campus, Lord God. May you send an angel to guard us, Lord God, na no weapon of the enemy will prosper. Wala pong evil person or a soul, I mean, a spirit, evil spirit can come near our campus, Lord God, that everything will be well, people will be blessed, congregation will multiply, the each individual will mature spiritually and grow spiritually, Lord. The quality of the congregation will be high. Everybody would like to know you more, to love you more, to get to know your word, Lord God, and just worship you. That's our purpose, Lord God. May there be unity, peace, and cooperation of each congregation and focus on the mission, which is to make disciples, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ate Allison, will you be able to kindly lead us to pray for the Church of the Nazarene? Thank you. Lord, we lift up the Church of the Nazarene. Pinag-pray po namin ang mga General Superintendents Busik, Crocker, Chombo, Sandberg, Daniels, Sarmiento. We also pray for the District Superintendents, Pastor Mark Liman. And Lord, pinagpipray din po namin ng LA District Board of Ministries. I pray, Lord God, na palagi po kayo magbigay ng wisdom and ng leading nyo, Lord God. I also pray for the district office staff, Shay Pearson, Janet Wilkins, and sa local church board, Kelly, Pastor Jeff, Pastor Bong, Tita Girly, Ate Rachel, Tita Elvie. Gabayan niyo din po ang La Filnas pastoral staff po namin. Sila PJPN, PBPR, and Ate PQ. I also pray, Lord God, may you stretch your wisdom and your blessings. Salamat po sa blessings na natatanggap ng church namin. Now, I pray, Lord God, na makareceive din po ng blessings yung mga iba't ibang congregations po, katulad ng English congregation. Sila, Pastor Joshua, Michelle Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way. I also pray for the Spanish congregation na sila Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. May you also bless the South Korean congregation, sila Kisun Lee, Moon Hyo Lee, and sa North Korean congregation, Jonghwan Lee, Haesuk Lee. I also pray, Lord God, na palaguin niyo po ang mga bawat congregation, Lord God, and may your Holy Spirit continuously na kumilos, Lord God, sa mga puso namin, not only the leaders but also sa members, Lord God. I also pray for the MCB staff, sila Sister Star, Curtis, Nick, and Maynor. And I pray also, Lord God, for protection sa New Covenant Academy. May you protect the kids and the teachers, and may you allow the teachers to be able to teach kids responsibly, Lord God, with your guidance. Sa pagkabuuhan, Lord God, I pray for unity. I pray sa pagkakasundo na may you remove any misunderstandings or anything, Lord God, na maaaring makabuwag or gamitin ng kaaway, Lord God, para guluhin ng pagiging brothers and sisters namin, Lord God. May you put yung peace of mind namin, and may we see each other as brothers and sisters in Christ, and we see the love in Jesus in each and every person, Lord God, whether people are likable or unlikable. I pray, Lord God, na we will always follow what would Jesus do and have that heart that you seek in us, Lord God. And I just pray, Lord God, for your covering. May you cover us under your wings always, Lord God, that may we never leave or stray away from you. May you protect our leadership. May you help our leaderships to stand firm in their beliefs and stand firm on
how you want things to follow. May your will always be done. And I pray, Lord God, na palagi kaming, Lord God, we will always seek your heart. We will always seek your wisdom. We will always seek you first before we do the following steps. And may the whole congregation do that as one. In Jesus' name, amen. And thank you, Ate Alison. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, can I ask Sister Josie to kindly lead us po, please? Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Pinapanalangin po namin ang mga sumusunod na mga kapatid namin, Lord. Si Pastor Norbert, pray for the Bobbing, my brother-in-law, who will undergo a brain surgery. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang kanyang brother-in-law. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, kapag siya po ay nakapag-undergo na sa brain surgery niya, Panginoon. Lord, alam ko po, Panginoon, na ito po ay isang mahirap na sakit, Lord, pero alam po namin, Panginoon, na walang mahirap at walang imposible sa iyo, Panginoon. Ganun din po kay Ederdad, yung chest pain niya, Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord. Alisin mo po, Panginoon, kung ano man pong sumasakit sa kanyang dibdib. Dalam po namin, Panginoon, na right now, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord, maaalis na po itong chest pain niya in Jesus' name. Ganun din po kay Dave, yung umbilical hernia niya, Lord, kung ito po, Panginoon, ay operahan po siya or sa gamot, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong kalooban na siyang pangyari, Lord. At alam po namin, Panginoon, na dagli ang Panginoong kagalingan na nagmumula din sa iyo, Panginoon, Lord, ang ipagkakaloob kay Dave, Lord. At ganoon din po kay Bener, complete healing and blood transfusion. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang mag-iingat sa transfusion ng blood ni Bener, Panginoon. Lord, ganoon din po kay Jasmine, yung biopsy niya sa April 16. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito na walang makikita doon sa kanyang biopsy at magiging okay ang lahat, Panginoon. In Jesus' name, Lord. At dyan din po kay Pastor Bong, good health nga, Lord. Tulungan mo po siya, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na yung kanyang hinihiling na good health na ipagkakaloob mo sa kanya. Palalakasin mo po siya at iingatan sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Lord, ganun din po kay Martha, yung hernia surgery recovery niya. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na dagli ang kalakasan, Panginoon, sa kanyang pagkatapos sa kanyang surgery, kung na-surgery na po siya, or ang recovery niya ay maging madali, Panginoon, dagli ang paggaling, Panginoon. Ganun din po kay John Patrick, yung anxiety po niya, Lord. Ikaw po, Panginoon, nakaalam, Panginoon, ang kalagayan niya. Ganun din po, dalangin po namin, Panginoon, na yung hinihiling po namin, Panginoon, na yung pong maging able to walk niya, makatakad na po siya, bumakas po yung kanyang mga muscles, at yung pinagdaraan niya, anxiety ngayon, Lord, lahat-lahat po ng hinihiling niya, Panginoon, lahat ng desire ng kanyang puso, ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Ganun po kay Geraldine Estrada, complete healing, autoimmune, Lord, ikaw din po, Panginoon, ang alam ng kanyang kalagayan sa mga sandaling ito, Panginoon. Dalangin po namin ang dagli ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganun din po kay Daisy Narciso, tendonitis niya, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming great healer, Lord. Pagagalingin mo po siya, Panginoon, sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Ganun din po kay aming pastor, yung knee problem niya, Lord. Nadinig po namin na nagiging okay na po siya. Dalangin po namin na patuloy, Panginoon, na kalakasan ipagkaloob mo sa aming pastor, Panginoon. At lagi mo po siyang iingatan sa po ng kanyang mga family, Panginoon, mga anak niya, at kanyang wife, Lord. Ingatan mo po sila sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. At ilalay mo po sila sa anumang kapahamakan at kagalingan, dagdi ang kagalingan po ng aming pastor. Ganun din po kay Pedumok,
enlarged liver, gallbladder polyps. Lord, kung ano man po, Panginoon, ang mga hinihiling ng aming Sister Lola Pedumok, Lord, ikaw po, Panginoon, ang kapangyarihan sa lahat. At alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang po, narinig din po namin, Panginoon, naging ayos na rin po, Panginoon, ang mga prayer request niya na ito, Panginoon. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ito, Panginoon. Ganun din po sa ate ko, si Tessie Laureano, complete healing. Nakausap ko po siya last day po, Panginoon, na siya po ay okay na, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, na yung pagbalik ng kanyang intestine, dalangin po namin, Panginoon, na maging maayos po ito, Panginoon. At ikaw din po, Panginoon, na magpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan sa susunod na operasyon niya, Lord. At ingatan mo rin po siya palagi, Panginoon, at kalakasan po ng katawan ng hinihiling po namin para sa kanya. Ganun din po kay Vince, nakita po namin yung complete healing, Lord, na pinagkaloob mo na po sa kanya, Lord. Tuwa po kami, Panginoon, tunay na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, lalo na po sa family nila, Panginoon, at kay Vince, Lord. Nakita po namin yung himalang ginawa mo sa kanya, Panginoon, at maraming salamat po, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na yung pong ang panganingin mo nga po, Panginoon, ay nakatuon sa mga matuwid at handa siyang makinig sa kanilang mga hinaing, Lord. Alam po namin na pinakinggan mo lahat, Panginoon, kanilang panalangin. At salamat po, Panginoon. Ganun din po yung kay Patrick nga po na able to walk and join the church, Lord. Tagal na po namin hinihiling ito kung paano mo ginawa kay Vince, ganun din po ang gagawin mo kay Patrick, Lord. At sila po ay makaka-attend na buong pamilya sa aming church, Lord. At ganun din po kay Eileen, yung short throat niya, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na aalisin mo po itong pananakit ng kanyang throat at siya po ay makaka-attend, lalo na po sa Sunday, kung saan kami ay mayroong mga gawain, Panginoon. Lord, ganun din po kay Giselle. And Josiah, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang batang ito, Panginoon, na alam ko po, Panginoon, na normal lang po yung pagiging iyakin sa bata, Lord. At alam ko po, Panginoon, na bibigyan mo po siya, Panginoon, ng calmness, Lord, para po sa kanyang, lalo na po sa kanyang paglaki, Panginoon. Lord, at alam po namin, Panginoon, na pangunahan mo po siya. In Jesus' name, lalaki po siyang mabuting bata, mabait, at masunurin, lalo na po sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga kapatiran namin ito na ipinag-pray po namin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng idinulog namin sa iyo, sa mga kapatid namin ito, Panginoon, ay ipagkakaloob mo, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na nothing is impossible for you, Panginoon. Kung noon nagawa mo ng mga bulan, nakakita, ng mga lumpur, pinalakad mo, Panginoon, kahit may mga patay, Panginoon, ay binuhay mo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na ito po mga hiniling namin sa iyo, Panginoon, ay kakatagpuin mo po, Panginoon, at ipagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Dahil kapag nangako ka, Panginoon, tinutupad mo, Panginoon. At alam po namin at pinasasalamatan po namin, Panginoon, ngayon pa lamang at tinanggap na po nila ang kanilang mga kahilingan. Maraming salamat po at ibinabalik na po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Sister Josie. Ate Rachel, can you kindly lead us po healing from cancer? Thank you po. Let's continue to pray. Lord, we're praying for these following people, Lord, na nakakaramdam po ng cancer ngayon, Lord. Si Rolando Hoxon, Rachel Capulong, Julian Ipapo Castillo, Olan Ruiz, Malu Dakad, Mary Beth Paredes, RB Andres, Beth Miguel,
Eileen Biernes, Medina Panganiban, Miss Mina, Chona's mom, Sonia Almocera, Tina Ocampo, Georgie Bondok Stevens, Ricardo Madrid, Rachel Edwin Lucas, and Risa Tong. Lord, we're praying for all these people, Lord, na suffering from cancer, Lord. Alam po namin na walang imposible sa inyo, Lord. Alam po namin na simula ulo hanggang paa, Lord, ay tatanggalin po niyo po lahat ng cancer cells sa kanila pong katawan, Lord, sa kanila pong dugo. At Lord, hindi man po namin maisa-isa lahat ng may cancer, Lord. Alam po namin na hihipuin niyo po sila at magiging living testimony po sila ng inyong pagpapala at healing power, Lord. At gabayin niyo po lahat ng mga tumutulong sa kanila, especially yung mga doctors, nurses, Lord, medtech, Lord. Lahat po ng mga bibigay sa kanila ng gamot, Lord. Alam po namin na magiging effective po ito, Lord. Maraming salamat din po dun sa recent na praise report na po namin si Robert Ward, Lord, na wala po na siyang cancer, Lord. Kagaya po ni Robert Ward, alam po namin na mararanasan po ng mga taong ito, Lord, yung healing power niyo, Lord. At provide for them, Lord, sa lahat po ng kanilang gastos, especially yung mga pasyente, Lord, na nasa Pilipinas. Alam po namin na mahirap yung buhay doon, Lord. Continue to provide for them, Lord. Comfort them, Lord, especially sa mga season ng buhay nila, Lord, na malungkot po sila, down po sila, Lord. Yakapin niyo po sila every day, Lord. At alam po namin na through your power, Lord, magagaling po sila from head to toe, Lord. Mawawala po lahat ng cancer cells sa katawan nila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Ate Rachel. For personal supplication, ako na po magpe-pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you for tonight again. We pray for the following special favor request for the success of Arlita High School STEM night this April 10, 2025 from 5 to 7 p.m. Lord, na maging maayos po ito. Everything will be smooth. May you give wisdom to those who are organizing this event, Lord God, kina Sister Minnie. And we pray for a lot of participation from different students that they will be blessed, Lord God. Pray for Wedge, safety sa pag-drive, sa kanyang work. Pray for Pastor Cled to end the semester and finals this month po. May you give her wisdom and knowledge that she needs. May she pass these exams with flying colors, Lord God. We just pray that she will retain all the things that she learned, Lord God. May she have continue to learn a lot and have fun in the process, Lord God. And may you give her focus, Lord God, in all the things that she is doing, Lord. Help her and guide her, Lord. She's a blessing to us, Lord God, and we thank you for her life, Lord God. And we also pray for Ina, who is taking the law bar exam. Give her a favor, Lord God, na may pasa po yung bar exam to be a blessing to other people. We also pray for the Thailand-Myanmar earthquake na thousands na po ngayon ng mga naging victims, Lord God. We pray for the families who have lost loved ones. May you give them peace and comfort, Lord. And Lord, we pray that they would recover and may you use this season, Lord God, for more people and more souls to get to know you, to search for you, and to love you, Lord God, that you are real and that you are the ultimate source of peace and comfort, Lord. And Lord, we pray for election on May sa Philippines, Lord God. We pray that may you ready the hearts of the people to give them discernment and wisdom of whom to vote, Lord God. May you reveal the truth, Lord God, sa mga candidates, about the candidates that people can easily determine who would be the right candidate. May you anoint the right candidates. May the election be peaceful, Lord, and may your will be done, Lord God, kung sino po mananalo. We pray for traveling mercy for Laura Dumok Acostas. Please protect them, Lord God. Give them traveling mercies, Lord God. May you keep them safe, keep them away from danger, keep them away from sickness, Lord, and continue to protect them and guide them, Lord God, and provide for them. And we pray for job hunting for Jelly and Marla. We pray that whatever job you have planned for them, Lord God, may ideally may they have
Christian boss or a Christian co-workers. We just pray that wherever you plant them, Lord God, it be according to your will, that it will bear fruit, that they would spread your word, that it would be a good environment, a good experience, Lord God, that where they can grow, and of course they will be able to pay the bills, and they will be able to contribute to their families, Lord God, financially, Lord, and also to your ministry. Makapagbigay din po sila for the church. And Lord, we pray for Hazel sa mission trip to Uzbekistan. May you guide her, bless and protect her, Lord God. Keep her away from evil people, and keep her away from accidents, Lord God. Right now, a lot of people who are flying get into accidents, Lord God. We just pray for safe flight, that she will arrive there and come back home safely. That you will just bless this ministry, Lord God, that more people will get to know you. You will use her mightily, Lord, for your glory. A lot of people will be blessed. A lot of people will hear your good news, Lord God, that you have died for them, and just all they need to do is just accept you, Lord God, and they will be saved, Lord. We pray for David Maranan for more job opportunities sa Philippines, Lord God. Um, May you just guide him kung saan po siya mag-a-apply, protect him, Lord God, and we pray for a good job, a good paying job, good bosses, Lord God, and plant him, Lord God, kung saan niyo po will, that it will bear fruit as well, Lord God. We pray for Tita Pepot for good results sa kanyang Venus screen, that magiging positive po, maayos po yung kanyang kalusugan, and may you give her longevity sa kanyang buhay, Lord God, that maging blessing pa po siya sa maraming tao at sa aming church, Lord. And Lord, we pray for Aljay, who is job hunting as a nurse, yung anak po ni Tita Amy. May you guide him to be a nurse. Maganda po rin pong environment, good pay. May he get to know you more. May uh, he have a relationship with you, Lord Jesus. May he be a blessing, Lord God. Sa kanyang paghanap ng trabaho, maging testimony po itong lahat ng aming mapinagdasal, to be a testimony of your goodness, of your faithfulness, and your love. In Jesus' name, amen. And loves, can you pray for friends? Heavenly Father, tiyataas po namin itong connecting events, progress project, evangelism, discipleship, at mga mission po sa mga susunod na mga buwan. All Sundays of April Sports Fest po. April 18, Tenebrae Friday. April 20, Easter Sunday. May 4, Matilda's Vacation. May 11, Mother's Day. June 15, Father's Day. June 20, District Assembly. July 2026 mission trip. God, itinatas po namin lahat ng mga mangyayari sa mga susunod na buwan na ito, na gobyerno po ninyo. I-bless po ninyo ang bawat isa, and lahat po ng mga provision at mga pangailangan na kailangan pong mangyari. And mas marami pa pong mag-grow, maraming soul po na makakilala pa po sa inyo. And also, God, mas ah, mas maging maayos po itong event na to, na lahat po is para po sa inyo to, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, for our popcorn prayer, the Holy Spirit is leading you po. Kindly unmute, and you can pray for anything the Holy Spirit is leading you po. Yes, Heavenly Father, God, gabayan niyo po sa pag-uwi si Mami sa Pilipinas this coming April 17, na safe po siya maka-flight, safe and sound siya makarating sa Pilipinas, and good health po, protection para po sa kanya at kay Uncle Harry, na makabalik din po sila dito ng safe po. In Jesus' name, we pray. Amen.
Amen. And Lord, we also pray for my cousin and her fiance and her family, Lord God, that may you guide them, Lord God, to a Bible-based church, Lord God, kung saan po sila lalago. And if they find La Filnas to be a home church, Lord God, Lord, we will be more than happy, Lord God, to welcome them. And Lord, we pray na lumago po sila with us. Lord God, it would be such a blessing, Lord God, to grow with my cousin and her family, Lord. And this will be a great testimony, Lord God, sa aming angkan that you are faithful, Lord God, and you are good. You're always good, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Pastor Bert, will you be able to kindly lead us po sa closing prayer and benediction po, please? Thank you po. Praise God, yeah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming dalangin sa gabing ito. At ayan mga pagpapala ay gawad sa bawat isa at sa bawat pamilya namin kinagbibilangan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Bert. Salamat po. Pastor Jeff, okay lang po kayo na po mag-picture. Yes. Oops, nalaglag. Okay, paki-on na lang po. Happy birthday, Rizel! Birthday, Rizel. Happy birthday, Raisa. Birthday! Happy birthday, ate. Hello, Chipapis! And happy birthday, ate! Say hi to daddy, mommy. Hi, Daddy and Mommy! Hello. Nakausap ko si DS kanina pala, no? Hi, Ebangs. Sabi niya sa Hi, Abangs! District Assembly, kailangan nandun tayo lahat at magdala daw tayo ng saka lumpia. so, sabi ko, sasugod kaming lahat dyan, huwag kang mag-alala. Ayan. At saka licensing, district licensing ni PQ. Kaya meron tayong reason to celebrate. Ayan. So, pwede na magkasal si PQ after ng district assembly. Pwede kayo mamili sa amin tatlo, si Pastor Bert, ako, o si PQ. Ayan, may choices kayo kung kanino yung gusto magpakasal, magpa-dedicate, ano pa ba? Basta marami pang iba. Ang lahat ng spiritual rights. Okay, be excited on Sunday. Doon ka tumingin niya, doon, no? Meron tayong Tatalo. black versus white. Ayun, Okay, happy birthday, Rizel! Happy birthday, ate! At the count of 3, Happy 1, birthday. Happy birthday! Happy birthday. Sandali, wala pala akong Sandali. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Sorry. Ay po, Pastor, walang cam. Oo nga, wala akong camera. Ba't walang camera? Dali. Yan. Nasaan ako? Ayun. Yun, si Pastor. Okay. At the count of 3, 1, 2, 3, and smile. Ayan. Alright. Salamat kay Pastor Tika. Bye. Bye, Chipapi! Happy God birthday, bless ate. Happy Papi. Bye, Happy Mommy, birthday. Daddy! Bye, Bang. Bye! Bye.